Okay, ano bang basa mo rito, Attorney Claire, dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na itong kasong ito laban sa kanyang kuya, may pakana si BBM? Okay, ulitin natin Attorney Claire tayo dito Okay. Okay, sa akin, di ba? Unang-una, ginawa ito walang denial. Itong si Congressman Pulong. Sinabi pa niya, kung di ako nagkakamali, nakita niyo na yung video, bahala na kayo kung iboboto pa siya, parang something to that effect. So wala siyang pag-deny, no? At wala siyang dininay na ginawa niya. Ang sabi lang niya, matagal na yan, so nakita niyo na yung video, so bahala na kayo. Di ba, parang gano'n eh. At ang nakakataka kasi, Christian, nagsalita si VP Sara nang hindi pa niya kinakausap yung kapatid niya patungkol dyan. Ganun ba? Yes, hindi pa sila nag-uusap about this video. And then, sinabi niya na, well, same pattern, kapag may issue patungkol dyan, sa mga katulad niyan, tungkol sa bigas. Sinabi niya 20 pesos na bigas ang issue, magkakaroon na naman ng parang pagganti na may issue na naman sa pamilya Duterte at yun nga yung sa ditong video na lumabas kay Pulong Duterte, kay Congressman. So, nakakataka lang, bakit lahat ng ginagawa nila, wala na siyang ibang masabi, kundi pamumulitika? Parang hindi na siya gumagamit ng ibang rason. Parang hindi niya na inaaral yung mga sitwasyon. Basta automatic sa kanya, yan, laban sa amin, pamumulitika. Yan, laban sa amin, pag-kidnap, pamumulitika. Kasi malakas ako. Sa darating na 2028 na election, malakas ako, kaya namumulitika. So saan niya ba kinukuha yun? At hindi na siya makapagrason ng maayos at hindi niya sagutin ng diretso yung mga issues. Bakit nga ba? Anong basa ninyo? Bakit parang yan ang kanyang default na sagot? Pamumulitika ng administrasyon. Unang-una, siguro, ito lang tingin ko, it's either wala talaga siya masagot or pangalawa, hindi niya alam yung facts at makasagot lang siya at makapanira or makatira sa administrasyon, sasabihin niya pamumulitika. Pero lahat, Christian, tingin ko, wala siyang kaalam-alam sa mga news. Just imagine, sabihin niya na wala siya nakikitang anumang nagawa ng gobyerno o let's say, si Pangulong Marcos Jr. Siguro naman, kahit naman hindi maka-PBBM, Christian, makikita naman sa news kung ano na yung mga nagawa. Lalo-lalo na kung tututok sa mga programa na pinapalabas sa PTV4, RTVM. The problem is, siguro nga, itim ang mundo ni VP Sara. Kaya wala siya nakikita maganda sa ano man nangyayari sa gobyerno. And, nakakalungkot yon. Parte siya ng gobyerno, pero hindi siya nakikiisa, hindi siya tumutulong, wala siyang nagagawa, at hindi niya nakikita kung ano yung pwedeng, yung potential sana niya, together with the president, na mas makapagbigay ng serbisyo sa taong bayan. So nakakalungkot, ilang taon na siya? Ilang taon na siyang vice presidente. Pero parang wala nangyayari. Pero I think Yusek, ano na yun na we're way past that dahil matagal na nabiyak yung unity team no? Parang I don't know kung imposible na yata ma-reconcile yan. Grabe yung sunugan na yan. Pero Christian, remember VP Lenny, di naman sila magkasundo ni dating Pangulong Duterte. Ba't nakakatapagtrabaho? Si VP Lenny yun. Si Sara Duterte to Yun lang. Yun lang pagkakaiba. Di ba? Kanya-kanyang diskarte yan Oo. Tsaka walang confidential fund. Ito, ang dami. Oo nga. Di ba? Nauna pang gastos yung confidential funds kaysa dun sa budget para sa magnegosyo taday. Hindi siya nakapagbigay ng mga negosyo sa tao. Imagine mo, 150 million pesos ang budget for that. Ang nagastos lang is 600,000 pesos. Nauna pang gastusin yung confidential funds. Pero minsan naisip ko, Yusek, no? Siyempre, wala pa kayo sa gobyerno nito. Wala ba regret ito si BBM dahil yung unang confidential fund ni VP Sara ay galing sa opisina niya? Diba yung 125? Di ko alam kung may regret siya. Feeling ko lang wala pa ako noon feeling ko lang.
Pag binabasa mo kasi yung kilos ni VP Sara, remember yung nagkaroon siya ng press con? Yung gusto niya na pugutan, cut his head off, Yeah. parang di ba, remember that? Sa isang graduation. Oo, sa graduation. Meron doong parte kung saan sinabi niya na disappointed siya, na-deceive siya, because one of the promises daw ni Pangulo is gagamitin niya yung 250th wing, air wing. May parte doon. At yung presidential chopper para nakakauwi siya sa kanya anak. Davao. Yes. Hindi daw yun natupad. Pero remember, meron siyang isang pinost sa Facebook yata niya yon na nagpapasalamat siya dahil nagagamit niya to dahil para makauwi sa kanyang bahay para sa kanyang mga anak. 'Di ba? Pero nabash kasi yon eh. Kaya hindi na yon na parang naulit or siguro nahinto. But disappointed siya, diniceive siya, kasi ang sabi niya ganito kung mapapanood mo yung video na to, hindi ikaw, we're talking to the president, hindi ikaw ang priority ng chopper na yan. Hindi rin si Lisa. Ako ang priority niyan. Ganon niya sinabi dun sa press con niya. So, kung makikita mo na ganon siya magsalita, ibig sabihin, paano niyang kinulit si PBBM for that 125 and then actually hindi lang 125 ang nabigay, 125 lang eh. It's more than that, tama? Ang sinabi ni Senator Coco Martin, parang more than that. Ang nabigay lang is 125 million pesos na confidential funds. At yun ay nire-request niya na as early as September 2022. Nabigay lang ng December. Sa tingin ko, kung babasahin mo yung body language ni VP Sara, mukhang kinulit niya ng kinulit. Kasi, di ba sabi mismo ng father niya, mahirap kausap si VP Sara, parang kung anong gusto niya, dapat makuha niya. Meron siyang ganung salita. Very insistent. Hindi kasi ang inisip ko dyan, syempre wala pa naman kayo sa gobyerno nito. Kung kung hindi naman nabiyak yung unity, feeling ko tuloy-tuloy lang yung confidential fund na yan. Miski yung mga kongresista diba? Binigay lang yan. Pwede, baka, hindi natin masabi. Okay. Anyway, balik tayo dito sa video ni Pulong. Na as far as I know, correct me if I'm wrong, Yusek, wala pang denial on his part, categorically. Kasi inisip ko, kung hindi ikaw yung nasa video, di ba daling sabihin, hindi ako yan, AI yan, di ba? Invento yan. Wala ba ako nadidinig na ganong denial? Tama ba? Wala siyang denial. Binanggit niya na sa interview. Pero parang isa sa mga reply niya, after na sinabi niya, bahala na kayo, matagal na yan, napanood niya na yung video, may sinabi siya after that na ipapa-authenticate nila yung video. Pero, kahit ipa-authenticate nila, kung yung taong involved dun sa loob, sa video mismo, nagsasabing totoo yan, mahihirapan na lang silang i-deny. Kasi yung taong involved ay masasabing totoong nangyari yan. Ayun. Yun yung tatanong ko sana sa inyo. So, pwedeng depensa na lang nila yon. Oo. Paano ba inaano yan? Paano ba nililitigate yung ganyan? Can this be considered as an open shut case dahil meron namang video, tapos merong reklamo? Mga ganyan na CCTV. Kailangan i-authenticate kung sino yung kumuha. Kung sino yung may-ari ng CCTV. Yun dapat ang magsasalita. But I think, since yung taong involved ay nandoon din, siya mismo, pwede siya magsabing totoong nangyari yan. Ganon. Pero ang pinakamaganda dyan, kung sino yung CCTV. Okay. Paano naman kung umatras yung nagre-reklamo? Ayun na. Wala pag na, umatras, diba, mahihirapan ng ituloy itong kaso. Bakit? Kasi wala na yung principal na witness na pwedeng magsabi na nireklamo ko to, assault, nasanaktan ako, tinakot ako. So kung wala na, paano mo mapoprove na may grave threats? Diba? Yun din, kasi base dun sa video Attorney Claire, meron siyang patalim, diba? Inamba niya ilang beses doon sa biktima. Tapos, nag-akma siya na sinasaksak, diba? Dinidi niya, pero hindi niya ibinabaon yung patalim, diba? Yung kabilang side yung ginagamit niya. Yes. Yung ganun ba, talagang lang yan, considered na physical assault or
it can be construed as attempted homicide or murder? Pwede ba mag-escalate sa ganun yan? Okay, kasi pag attempted homicide or murder, kung siguro kung sinaksak niya na. Alam mo 'yon? Kasi nakaganon lang siya eh, nakaamba. So Okay. it's grave threats kasi may pananakot eh. Pero kung tinuluyan niya 'yon na sinaksak na pero nakaiwas, pwede ng attempted homicide. Hindi lang sa akin, pwede nga attempted murder eh. Bakit? Eh, ang dami yung tao dun eh. May superior force involved. Yes, di ba? So, for me, since hindi inakma niya lang, it's grave threats. Yung pagtusok-tusok niya sa likod, it's more Oo. on the physical injuries, ganun lang. Pero hindi, Parang ganito, di ba? Ginamit niya yung kabila. Di ba? oo. So, Ginaganon there's niya. no intention really to kill. So, hindi papasok yung homicide and murder, kahit attempted yan. Kasi there's no intent to kill. So, dapat kasi yung element ng intent to kill nandun. Okay. Pero nung nakita niyo yung video, parang ano yung tumakbo sa isip niyo and what do you think it says about Pulong? Sa akin kasi parang napapanood sa movie. Alam mo yun? Yung parang maraming girls. Easy for them to get girls. Tapos, ganoon ang asta na kayang manakot. Parang movie siya. Diba? Parang movie ng isang sindikato. Diba? Para isang sindikato na the usual na nakikita natin sa movie. Ganon. So, parang nangyayari pala siya. Diba? Nangyayari pala talaga siya. Akala natin sa movies lang na may mga babaes dito, ang daming mga girls, diba? Tapos yung, hindi ko alam kung anong mga tinitake nila doon. No? Diba? Tapos nagalit. Tapos gano'n ng akma. So parang it's just like a movie.